Magandang araw po o magandang gabi po sa inyong lahat. Pumasyal po ako dito sa nanay ko. Kasama ko si Beshi. Nagpatulong po ako maglagay ng Christmas light dahil masakit pa yung aking balakang, pagpanik din sa second floor at hindi ko alam paano ko ilalagay yung Christmas light sa bayabas. Malungkot po kasi yung bahay ni nanay ko at wala pang kahit anumang dekorasyon. Pwede na siguro ang kahit Christmas light man lamang para maging masaya yung kapaligiran. Kaya ayan po, humingi po ako ng saklolo kay Beshi upang tulungan niya ako mag-distribute ng mga Christmas light dito. Pero mukhang si Beshi ay pagod na pagod din at parang ayaw niya din. Gusto lang niya nakaupo. At mukha namang si nanay ko din ay moody din, wala sa mood. Kung sa bagay, ganyan talaga ang tao, minsan wala sa mood, hindi laging nasa mood, di ba? Kaya ayan po, nagpatuloy po ako na hindi ko na lang po pinapansin si nanay, inaayos ko na lang po yung mga Christmas light upang mailagay ko na. Yun naman talaga ang layunin ko sa pagpunta ko dito at pagbisita sa bahay ni nanay. At syempre, bibisitahin ko din ang aking mga aloe vera. Siya nga pala, malapit na rin po kasi ang babang luksa ni John Michael, ang aking pamangkin. Kahit paano, mahahabol ang Christmas light sa kanyang babang luksa. Kasi simbang gabi na po iyon nung nawala si John Michael, nung gabing nawala siya. At ngayon ay magsisimbang gabi din. Kaya maglalagay po tayo ng Christmas light para kahit paano ay hindi masyadong malungkot ang unang Pasko o pangalawang Pasko na wala si John Michael. Diba nga pong napakatagal palang i-assemble ng mga ito, itong mga Christmas fountain light, kailangan isa-isahin. 30 pieces po ang mga alambring niya at kailangan po siyang isa-isahin. Kailangan po ng tiyagaan. Ayan po, nagwan-wan na po ako dyan. Tinuro ko na po kung paano po tanggalin. Kung makikita po nyo, ni-isa-isa ko po. At ito pong video natin ay binilisan ko para hindi po kayo mainit dahil na-upload ko na po sa iba pong mga petsa, yung mga paglalagay ko ng Christmas light. Ito po ay parang kadugtong lamang ng video na ito. At ayan nga po, mag-isa ko pong binuno na i-assemble ang mga Christmas fountain light na ito. At nawa po ay makabili din kayo dahil maganda po sila. At sulit naman po ang pera sa aking palagay. Tignan niyo po mamaya pag nakalagay na po sila. So, lagay na po natin. Meron po dito. Ito yung mga aloe vera ko. Ito po yung mga aloe vera na tinanim ko lang nakaraan. Anyway, dun po natin ilagay. Ito po sa mga aloe vera. Okay. Ano po natin sa natin ilagay. Siguro isa dito sa white na paso. Tapos, siguro isa dito. Tapos, ano kaya? Hindi ko alam bakit may lupa, siguro sa pagkakadilig ni nanay. At ngayon nga po, ipinupwesto po natin yung mga pantusok po sa lupa. Itong mga Christmas light fountain upang nang sa gayon ay masubukan na po natin sila. Bang ganda? Ganda ba? Ganda! Ang ganda po ng kinalabasan kaya ngayon ipupwesto pa natin ng iba. Itusok na po natin ng ibang mga pantusok upang masubukan na po natin silang lahat. Ito na po yung pangatlo na inaitusok ko na rin at ang ganda nga ng kinalabasan ng pangalawa. Pag marami po ito, siguro napakaganda kaya lang kulang ang budget natin. Ganda po ba yan? Yeah! Ayan na po yung kinalabasan po, ano? Ito po siya. Gawin pa natin ng konti. Okay na. Wow! Diba? Yay! Hindi naman siguro yan mahulog. Wala naman.
At ito na po yung susunod na mga Christmas light, no? Ilalagay ko po doon sa may sampayan. At yung iba ay ilalagay ko po sa bintana ni nanay. At yung iba ay ipapalagay ko or ilalagay ko sa bayabas. Kaya ko kaya siyang ilagay. Sana may dumating na saklolo. In fairness naman po, no, magaganda po yung mga Christmas light na nabili natin. Hindi sila mukhang mumurahin lang. At maiksi lang naman po ang Pasko, pero sa balit, datapwat, baka hindi ko na rin po ito tanggalin upang maliwanag sa second floor at maliwanag din po yung mga aloe vera. Masaya din yung tignan yung bahay, di ba? Kaya ayan po, ilalagay ko na po yung mga Christmas light. Ito po ay mga puti lamang para maliwanag yung sa taas. At ito po ay 7 meter na may 200 o 200 na bumbilyang maliliit. Kaya tignan po natin kung ano po ang kalalabasan. Panoorin niyo po. Ngayon pa lang po ako naglagay ng Christmas light sa tanang buhay ko. Ang sakit pala sa kilikili po, no? Dahil matangkad pa sa akin yung sampayan. Pero okay lang naman po. Ang mahalaga, maging maayos at masayang tignan ang kapaligiran dito sa bahay ni nanay ko. Dito sa ikalawang palapag sa bahay ni John John. Na po ako sa taas, no? Nakita niyo naman po maganda, no? Dito naman sa harapan ng bintana o terrace ni nanay. Ang aking kapatid sa bayabas ay hindi pa tapos. At tingnan niyo naman po, ang ganda pala siya, oh. Sulit na sulit po yung pera. Sana makabili din po kayo. Hindi naman po ito sponsored. Binabahagi ko lang po na maganda ang mga nabili ko sa online ng mga Christmas light. Mura lang po sila. Balikan naman po natin ng aking kapatid sa bayabas kung tapos na siya. Sunod naman, ito naman pong solar light. Wala pong karga seller, oh. So, kailangan pa namin i-charge seller. Wala pong karga. Wala, seller, ha. Yan, ha. Ngayon pa lang namin binubuksan seller. Kita mo naman, seller, ha. At umakyat naman din po ang kapatid ko sa may antena para ilagay dun sa taas itong solar light na ito. 2,000 watts po ito, kaya inaasahan ko na maliwanag ito dahil ang nakasindi po niyan ay 100 watts lang. So balit hindi po natin masusubukan ngayon kasi mukhang walang karga, kailangan pa siyang pasikatan ng araw. Tignan na lang natin bukas. Kulang din po ang mga tools namin kasi gabi na, wala na yung ibang tools dito sa bahay. At naghanap kami ng tools upang mahigpitan ang pagkakatali sa alambre dahil hindi naman po namin ito na-screw. Kaya bahala na po ang kapatid ko paano niya diskartehan. Ang mahalaga lang naman, mailagay ng pansamantala at kung iilaw ba ng maayos itong solar light, saka na lang niya babalikan upang higpitan ang mga screw o ang mga alambre na maghihigpit dito sa hawakan ng solar light. Marami na. Kasi masayang effort mo. Baka muna. Diba siya talaga mag-charging babububungan, no? Kasala na yung kaya. 100 watts. Yaka kukutulong daw. Kaya manalundagan yun, tatakot. Mayero? Semento? Alam po po natin masasabi kung kasi wala pa pong charge yan. Solar sa taas. Okay. Tabi-tabi po. Tabi-tabi. Oops. Tabi-tabi. Tabi. Dito. Okay. Tabi-tabi. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi. Saan ka na yun? Tabi-tabi po. Ay, paano yan, ha? Okay.
Kaanin na pa rin mo ko, paano? Hindi na nakasiluan? O pabaligtad? Ganyan. Hindi. Nasa silaw nga daw po ang kapatid ko kapag iniilawan po malalim sa baba. Kaya umakyat po ako sa bubungan gamit yung antena. Kaya ayan po. Pareho kami nasa bubungan. Nga daw po na madali lang daw po nilagay itong isa, subalit masyadong bababa. Kung ito daw ay 2,000 watts, masyado itong maliwanag, kailangan ito nasa poste. Pero sabi ko okay lang, ang mahalaga masubukan kong maandar ang solar lights upang ma-return na 3 fans sa Shopee dahil sa Shopee ko po ito ibinili. Hindi po ito sponsored, binabahagi ko lang upang magkaroon po kayo ng ideya. Binati nga din po kami sa daan sa mga nakakakita sa amin bakit daw ginabi kami ng paglalagay. Kasi nga po masyadong mainit sa araw at mahirap pa umapak po sa yero. Kaya gabi namin nilagay upang bukas po ay makita namin na magkarga at makikita na ng gabi kung ito po ay maliwanag. At ayun na nga po, no, natapos po kami alas 11 na yata ng gabi. So ako po ay umuwi na po sa aking inuupahang apartment at nagpasabay na po kay Beshi dahil hindi po ako makapag-drive ng motor. Masakit pa rin po ang balakang ko hanggang ngayon. Dumaan po kami ng 7-Eleven at inabangan ko po yung mga pusang nakikita ko dito. Sa sobrang namimiss ko ang mga pusa, eto, tinignan ko na lang yung mga pusang gala doon. In fairness, ang pogi ng pusang ito. Kaya kung wala pa nagmamay-ari nito, dadalhin namin. Dadalhin ko po ito sa apartment ko. Subalit mukhang hindi sasama dahil may nililigawan. Babalikan ko na lamang po ito sa ibang araw at magdadala ako ng pagkain para sumama po siya sa akin kung gusto po niyang sumama. Wala naman pong sapilitan, wala po tayong catnap dito, di ba? Pero kesa sa nakagala lang po sila dito, pwede ko silang kunin. At hindi ko naman sila pipilitin. Dubha talagang namimiss ko po talaga si Ching Ching, si Pongpong at si Puma. Hanggang sa muli po mga kaibigan, dito ko na po tatapusin at pakinggan niyo po ang pakikipag-usap ko at pakikipag-usap namin ni Bessie sa pusang ito. Pedro! Saan ka punta? Ha? Ha? Pero sabi na, sasama ko sa inyo, relax nga ako dito, ano? Maganda nga buhay ko dito, ano? Sa yung ambience daw. Yan sinasabi mo, buntis siya, oh. Hindi yan ang sinasabi. Nakita ko yan kanina, pero yung nakita ko doon sa PNB, hindi yan. Mas maganda yung sa PNB. Pedro, Mas na kami. Ha? Pag para sa amin ka, kukunin kita kung gusto mo, no? Pedro. Ming? Gusto mo ba sama sa amin? Dalang kita pagkain bukas. Ha? Gusto mo? Ang ganda ng mata mo. Ming? Sino naglagay ng color sa'yo? Ha? Sino naglagay ng collar? Ha? Ha? Ang pogi naman. Ang pogi. Nakapagsalita tayo, laban mo. Huwag nga lang ang pamangan. Oh. Ay, kayang burina! Ikang burina. Pinaklaya. Ming, sasama ka ba? Pag binalikan ka namin, pakainin ka namin, no? Sasama ka? Ha? Sige, pupo. Pupo. Sige, takla. Sige. Sige. Sige, sige. Masarap buhay mo pala dito, no, Ming? Ming. Ming, sama ka? Ikaw nga makapag-usap. Ayaw sumagot sa akin. Ay. Bukas na lang, no? Magdala akong food bukas, no? Sama. Ay! Ba't ganyan, daddy mo? Nanganak ka? May anak ka? Nasaan yung mga anak mo? Ha? Nasaan yung mga babies mo? Kakapanganak mo lang.
Saan mga anak mo? Ha? Saan mga anak mo? Saan? Saan mga anak mo? Ming. Ming. Bukas, balik ako na bukas na. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Ko alam na. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye.